the Lord. Kaya naman intro ng speaker. Wow. So, yeah, magandang hapon po sa ating lahat. And we are blessed na naririto po tayong lahat. So, let us pray. Yes, Father God in heaven, we thank you, Lord, once again, na kami po ay tinipon mo dito sa iyong bahay-sambahan. And Lord, as we hear, O Lord, your word, Father God, we pray for your divine wisdom and understanding para po we could grasp o Apo ang mga message na gusto mo pong iparating sa amin. And Lord, just make our heart fertile para sa laman. Ito po ang maimulaan, O Lord, isa sa own word. At Apo, bless each and every one. At kami nga lukatan, O Lord, iti puspuso kasama to Apo, iti lapayag, panunod, O Lord, tamumasta at Apo. We will be attentive, O Lord, of your words. Thank you, Lord, for your words. Bless it, O God. And Lord, gawin mo lang akong your mouthpiece, O Lord, na mag-deliver ng iyong salita. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, we are blessed na tayo po ay narito despite ng aking weather ngayon, no? Na isang black rainstorm. Kasi yung mga ibang kasamahan po natin, it should be day off nila, pero hindi po sila napayagan, hindi po sila pinayagan ng mga amo nila na lumabas. So, we are blessed na mga naririto. But, kayo rin pong mga nakikinig sa online, of course, you are blessed too kasi you choose to listen sa mga salita ng Panginoon. Amen. And thank you for joining us sa ating service ngayong hapon. So before I start I start ang ating topic, allow me to testify din sa kabutihan ng ating Panginoon. Tuloy ng testimony ko nung umuwi ako sa Pilipinas. So, nung nasa Pilipinas ako, yun na testify ko na I wasn't really able to share yung word sa aking lolo kasi yun yung isang purpose ko or plano ko nung umuwi ako ang makapag-share ng mga salita ng Panginoon sa aking lolo kasi nga siya ay medyo mahina na dahil din siguro sa katandaan and meron din siyang iniindang sakit. And ang nagawa ko lang sa kanya ay ma-lead siya sa sinner's prayer and also to pray for him. So yun. And then, nung bumalik ako ng Baguio kasi sa bukod yung lolo ko, Brother Bren texted me na kung pwede ba akong mag-share daw ng salita. Ako daw ang mag-share ng salita sa isa ring kapatid na may iniinda din sakit. So sabi ko, ay, ito ba yung kumbaga dahil hindi ko nagawa sa aking lolo, baka di ko yung naipasa, kumbaga, kasalanan naipasa siguro di Jay ko. Actually, kasi, di ba, yung no iPhone Lord, iselfone mo, makikita nga yung message o rehan na nalukatan. So actually, nakita ko yung message niya na yun sa akin. So hindi ko inopen yun. Buong magdamag ata hindi ko inopen kasi parang ayokong mag-share. So buong magdamag kong inisip na mag-share ba ako? Kasi when Monday ata siyang nag-message sa akin. Tapos Wednesday yung sabi niya, Thursday ata. Tapos pinalitan niya napalitan ng Wednesday. So, ako kasi, kailangan ko ng at least 1 week para makapaghanda
makapaghanda ng ng i-share. So, sabi ko, hindi ko ako malagay. Tapos, pero, kaumagahan, nag-message ako sa kanya, okay. So, parang, for the whole night, inisip ko talaga, inisip ko na maligi yung kung pumunta ba ako or hindi. But, I think I believe that it's guiding din, kasi nga, we are called to share the word of God, di ba? Kapag tayo ay bumili ng Pilipinas, it is parang na sa atin na mag-share ng mga salita ng Panginoon. And yun na ako na parang na-touch ako na yung pinag-sharean din is someone related din dun sa sakit ng lolo ko. So, parang it's a joy din, no? Parang it's a joy din na nakapag-share ako sa same situation, though mas kay lolo. But I thank God, I praise God, and I thank God na I was able to share that during that time. So yun. And one more thing na pinagpasalamat ko, kasi kadwa ko ni lakay ko maimay ditoy. Because he is my naka-dependent visa siya, and I praise God and I thank God na sa short time nakahanap siya ng kanyang trabaho, and I thank God na nakapag-start na siya actually ng work niya kahapon. So yung kahapon ang first na work niya. And isa pa kasi actually tatlo yung nag-message sa kanya. Yung first na nag-message sa kanya, the next na trial work daw for 3 days. And then pumunta siya doon, but before pa naman siya lumabas, I prayed for him. And nung lumabas siya, pumunta siya dun sa place na yun, sabi daw nung employer is magta-trial work siya na walang bayad. At saka, at hahawakan yung ID niya, yung temporary ID, kasi nakapag-temporary ID na siya. But then, praise the Lord na he was given the wisdom na i-decline yung hindi yung haanalijay kaputa kaslama kailangan natin trabaho in grab na natapos. But then, i-decline na dijay, sakto mag na nag-message dijay next na employer na nag-message kanya na. And that employer nakayatan na siguro isuna, but he can be absorbed doon na work. So he was recommended to other agency, other workplace. So yun na yung kinuha niya. Ayun. Hindi, meron pa pala yung isa. Meron pa pala yung isang nag-message. Actually, mas mataas ang offer sa kanya. Sabi ko, mas mataas yung offer niya na. Tapos sabi niya sa akin, he was really given the wisdom na sabi niya, okay lang to na kahit mas mababa, but then I have the room to grow and to learn more. So, okay, fine. So, yun, I praise God na sa paggabay niya for His direction, hinilakay ko. So, give glory sa ating Panginoon. Amen. So, ayun naman, dumako na po tayo sa ating topic ngayong hapon. Ito po ay matatagpuan sa Judges po, the whole chapter po ng Judges yan. So, brace your talukap. Brace your talukap kasi baka,
kanilong-kilong kita. So, ayan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang mga lessons na makukuha natin from the story of Jephthah sa Book of Judges. Ayan. So, sinong nakakakilala kay Jephthah? Jephthah. Hindi ko naman hindi naman sa hindi ko pulos na nanglog, but then, unusual. hindi masyadong na-mention kasi si Jephthah, no? Pero part of the chapter is na-mention naman yan. So, ngayon, pag-aralan po natin ang storya ni Jephthah. Okay? So, yan. So, Judges chapter 11, verse 1, sabi niya dyan, Jephthah, the Gileadite, was a mighty warrior. His father was Gilead, his mother was a prostitute. So, si Jephthah daw, isa siyang Gileadite, and anak siya ni Gilead, and prostitute ang kanyang ina. No? So, verse 2, sabi niya dyan, Gilead's wife also bore him sons, and when they were grown up, they drove Jephthah away. You are not going to get any inheritance in our family, they said, because you are the son of another woman. Parang, nung binabasa ko to, parang akong nagbabasa ng pocketbook. Parang, may pangkabida, may mga sad moments. Ayun, parang siya, nung high school kasi ako, mahilig ako sa pocketbook, no? So, yan. So yung nanay ni accordingly, dito sa nabasa natin, parang naanakan or kabit siguro. Kasi sabi naman sa verse 2, may asawa pala si Gilead, which is the father of Jephthah. So si Jephthah, mayroon siyang stepbrothers, sons, sabi niya din eh. So meron siyang stepbrothers which drove him away. So tinaboy siya sa kanilang pamamahay. Yun. So tinaboy siya sa kanilang bahay. And so, verse 3, no? So Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob, where a group of adventurers gathered around him and followed him. So parang nagkaroon siya ng grupo. Parang kasi na si Jephthah is a mighty warrior, and madaming sumama sa kanyang mga followed him, sumama sa kanya. No? So sa land of Tob. Yeah. And then verse 4, sometime later, when the Ammonites made war on Israel, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Sige, tuloy na lang natin. Come, he said, be our commander so we can fight the Ammonites. Sige. Jephthah said to them, didn't you hate me and drive me from my father's house? Why do you come to me now when you're in trouble? The elders of Gilead said to him, nevertheless, we are turning to you now. Come with us to fight the Ammonites, and you will be our head over all who live in Gilead. Jephthah answered, suppose you take me back to fight the Ammonites, and the Lord gives them to me, will I really be your head? The elders of Gilead replied, the Lord is our witness. We will certainly do as you say. Ayun, so, inaatake na sila ng mga Ammonites, itong mga Israelites na kung saan dating nakatira si Jephthah, napanda si mundo ni Jephthah, tapno isunati makilaban, isunati mangilid iti laban niya nakadagitoy Ammonites. And so
But then, ni Jephthah, ano ito? Agkukwaso na. Medyo adat isumpat na niya. Medyo adat hurt feelings na ano. Adat hurt feelings sa isang kuna na nga. Didn't you hate me and drive me from my father's house? Kuna na, kasjay, adat apus na. Why do you come to me now when you're in trouble? Naman yung sangkat. No, yung sangkat, ada mo lang ikasjay tayo niya. No, wakat, no, apus tayo kat, kakaroon mo hantayo hanay. No, ada gawin na DJ no minsan. Tapi niya tayo DJ, napasaktan tayo kat, haanay na nalaka nga maawan. Kat no minsan, kailangan tayo kat iba kailangan mo kailangan mo siya. Alam mo siya, paano siya kaya-aya ba? Ganon, diba? But then, ito'y verse 9 na ba tayo? Ayan, 10 na pala. Ayan. The elders of Gilead replied, "The Lord is our witness. We will certainly do as you say." So, Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them, and he repeated all his words before the Lord in Mizpah. Ayon, so, uray agap apos isuna, agap apos na, nakisunod lang tayo suna with his old elders, with the elders, no? So, yeah, so, bumalik siya sa Israel, sa Gilead, no? And then, verse 12, no? Then Jephthah sent messengers to the Ammonite king with a question, "What do you have against us? What you have attacked? What that you have attacked our country?" So, ayan na. So, since naging head na siya ng Israel, no? Tinanong na niya ang kanyang opponent kung bakit ba anong dahilan kung bakit sila inaatake ng mga Ammonite. And then verse 13, the king of the Ammonites answered Jephthah's messenger, "When Israel came up out of Egypt," history na to. May history na siya. "When Israel came out of Egypt, they took away my land from the Arnon to the Jabbok, all the way to the Jordan. Now give it back peaceably." Yan. So, ano na yun? Basta, ikukuha na nga, inalakan ti Israelites, dagi jaylan ti Ammonites, ayun. So, ito yung response naman ni Jephthah sa kanila. So, Jephthah sent back messengers to the Ammonite king, saying, "This is what Jephthah says. Israel did not take the land of Moab or the land of the Ammonites. But when they came up out of Egypt, Israel went through the desert to the Red Sea and on to Kadesh. Then Israel sent messengers to the king of Edom, saying, 'Give us permission to go through your country.' But the king of Edom would not listen. He sent also to the king of Moab, and he refused. So Israel stayed at Kadesh. Next day, they traveled through the desert, skirted the lands of Edom and Moab, passed along the eastern side of the country of Moab, and camped on the other side of the Arnon. They did not enter the territory of Moab, for the Arnon was its border." Okay. And then, Israel sent messengers to Sihon, king of the Amorites, who ruled in Heshbon, and said to him, "Let us pass through your country to our own place." Sihon, however, did not trust Israel to pass through his territory. He mustered all his men and encamped at Jahaz, and he fought with Israel. Then the Lord, the God of Israel, gave Sihon and all his men into Israel's hands,
and defeated them. Israel took over all the land of the Amorites who lived in the country, capturing all of it from the Arnon to the Jabbok, and from the desert to the Jordan. Okay? Now, since the Lord, the God of Israel, has driven the Amorites out before his people Israel, what right have you to take it over? So, ang nangyari pala doon na kinakamkam ni Ammonite king yung land na sinasabing kinamkam ng mga Israelites, nung nakikiusap itong mga Israelites na makidaan sa mga kalupaan nila, they refused, no? They refused, kaya tapos doon sa kay King Sihon King pala, si Sihon King, nung nakiusap ulit ang mga Israelites na makidaan sila sa kalupaan nila, they refused again and even attacked the Israelites. So, since Israel is nandun nasa kanila ang favor ng Panginoon, natalo nila ang the Amorites, no? So actually is the Amorites, is the land of Amorites ang tinalo ng mga Israelites na kinakamkam ng kalupaan to. Mga pagtatalo sa kalupaan to. So, ayan. So, ayun na. Amorites actually yung kinuhanan ng kalupaan ng mga Israel na binigay naman ng Panginoon sa kanila. But then, itong Ammonites, gustong kamkamin. Ano yun? Gustong kamkamin itong kalupaan sa Amorites, sa Amorites na sinasabi nila sa kanila daw yung makalupaan yun. So, kaya yun yung dahilan kung bakit gusto nilang makipaglaban sa mga Israelites. Yun. So, it's about the land, kung bakit sila maglalaban. Yun. And then, next. Will you not take what your God Chemosh gives you? Likewise, whatever the Lord our God has given us, we will possess. Are you better than Balak, son of Zippor, king of Moab? Did he ever quarrel with Israel or fight with them? For 300 years, Israel occupied Heshbon, Aroer, the surrounding settlements, and all the towns along the Arnon. Why didn't you retake them during that time? I have not wronged you, but you are doing me wrong by waging war against me. Let the Lord the judge decide the dispute this day between the Israelites and the Ammonites. Kaya yun na nga. So, in-explain na ni Jephthah sa Ammonite king kung bakit naging ganon, naging sa kanila yung kalupaan, and sinasabi niya na wala kaming ginawang masama, kundi ikaw yung may ginagawang masama sa amin. So, kaya parang naging yes, nagkano na siya na, okay, we do war, we do war and Lord. So, now, ang lesson from that verses, from 1 to 27, na makikita natin dito sa specifically dito sa verse 12 hanggang sa 27, first na lesson sa atin is to verify the truth. Amen. Yan po ang first na mapapag-aralan po natin, na through kung titingnan kasi natin kung tingnan natin, si Jephthah, nagpadala siya ng messengers niya, ng mensahero niya para alamin ang katotohanan. So hindi siya nagpadalos-dalos, no? Hindi yung dahil
kalabanan dapat kalabanan. Dahil kalabanan isuda, kat sige, forward naman siya ng forward, di ba? So, pagkos, ang ginawa niya, nagpadala siya ng kanyang mga mensahero para alamin niya muna ang mga dahilan mula sa Ammonite king. So, hindi sa kung sino-sino ulit, hindi kung sino-sino niya tinanong kung anong dahilan, pero direct siyang nagtanong dun sa kinauukulan. Amen? So, yan si Jephthah. So, hindi, kung minsan kasi sa atin, lalo-lalo na ngayon, lalo-lalo na sa mga posts, sa mga Facebook, pag may mga na-post, lalo na kung hate post pa. Lalo-lalo na kung hindi magandang post. Aba, ang daming nagko-comment. Sige, comment sila ng comment dyan, comment. Parang alam nila kung ano yung kwento. Yun kasi yung mga usually yung ng mga tao na basta-basta lang nagko-comment or hindi man lang inaalam, hindi man lang natin inaalam kung ano ba ang dahilan or ano ba ang katotohanan bago tayo nagre-react or bago tayo pumuputak or bago tayo before we speak words na pwede makapanakit sa mga yung tao bang involved dun sa story na yun, diba? So ang natin dito is we have to verify the truth. Alamin natin yung kung ano ang katotohanan, kasi nga I think this was illustrated ng isa nating bishop or our pastors that there is always two sides of the story. Na he used the coin, to illustrate the two sides of the story. Wherein sa coin, kung ikaw ay nasa left side, ang nakikita mo, kumbaga, yung coin may head face, and then sabihin na natin tail face, no? So sa isang side, ang nakikita niya yung tail side, no? Yung isa naman, kumbaga sa right side, sa left side naman, ang nakikita niya sa head side. So hindi alam nung nasa right side na sa kabila may mukha ng or head side naman yung nakikita niya. So what I am pointing here is that hindi mo alam yung kwento, ng isa kung hindi mo aalamin. Kung hindi mo aalamin, di ba? Kaya importante na malaman natin ang both sides of the story bago tayo mag-react sa kung ano-ano man, para hindi tayo makagawa or hindi mas lalong maging magulo ang isang sitwasyon. Amen? And I have meron yung lagi kong naririnig nung high school, na sinasabi ng mga taga-Kalamuya, kung sino ba ang taga-Kalamuya po dito, no? Na kung sa sitwasyon na may nagmamagaling na salita, mali naman yung ginagawa. No? So, itong mga Kalamuya, sinasabi niya, kanto yung hiti to bungkol to, kulalakas jay, kanto yung hiti to, bungkol to. Ganun yun. So, sino may nakaintindi? Bibigyan ko naman
na-remind lang ako doon kasi every time na ma-review ko yun, natatawa ako. So, ibig po niyang sabihin, katoy hitit to, bungog to, kuna na kasjay. So, no Ilocano, kuna na laing na, imbis katabutan na, kasjay. O, ay kinatabag na, kuna na kasjay. No Tagalog, yung Tagalog. Akala niya, kagalingan. Kabubuhan. Basta kasjay. So, ang main point ko lang po dito is, kailangan po natin always alamin ang two sides of the story para hindi rin po tayo magkasala. Amen? At hindi gawing mas komplikado ang sitwasyon. Amen? Just like how Jephthah said, they did dito sa kanyang story na to, na imbis na basta-basta nag-push through, nakipaglaban, pagkus tinanong niya muna, and even explain, no? Mas nag-explain pa siya para naman makita or malaman nung side, di ba? Ang ganda sa kay Jephthah na in-explain niya yung side niya para malaman nung kabila ng ang sitwasyon. But then, if pag itutuloy natin sa verse 28, no? Despite the explanation of Jephthah sa kay King of Ammon, the King of Ammon, however, paid no attention to the message Jephthah sent him. See? Meron talagang mga taong gano'n na kahit nakikita na natin yung katotohanan, hindi pa rin, ayaw pa rin maniwala. Kumbaga, parang yung yung mga horse race, mga horse na pang-race, no? Ganun lang kasi yung nila. So hindi nila nakikita yung mga other surroundings, kundi yung lang, no? Yung diretso lang, diba? So yun. So, binaliwala ng King of Ammon yung mga explanation ni Jephthah, kaya na-push through yung labanan. Okay? So, verse 29, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. He crossed Gilead and Manasseh, passed through Mizpah of Gilead, and from there he advanced against the Ammonites. And Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hand. Amen. So, nakikita natin dito, no, na before mag-proceed si Jephthah is pumunta muna siya sa Panginoon and even made a vow. So, ikalawang aralin po natin is we have to seek first the kingdom of God. Amen? So, yun. Si Jephthah, no? Si Jephthah, pumunta muna sa ating Panginoon, sa Panginoon para to seek His guidance, to seek His presence, no? Bago siya mag-proceed sa labanan. So, yan ang isang aralin natin na in everything we do, no? In everything we do, we have to put God first. We have to put God first para sa ganon, meron yung presensya ng ating Panginoon, yung guidance ng ating Panginoon, inasa sa atin, no? And nang sa ganon, ang ating gagawin,
ang ating gagawin maging matagumpay, just like Jephthah, na nagtagumpay sa laban niya with the Ammonites. Amen? It just proves the verse sa Matthew chapter 6 verse 33, no? Sabi niya sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Amen? So, applied, no? Na-apply ni even before na in-apply na ni Jephthah yung pag-seek first ng presensya ng Panginoon bago pa man bago pa niya gawin yung mga dapat niyang gawin or makipaglaban sa mga Ammonites. Kaya naging tagumpay siya sa labanan. Amen? So, ganun din po sana tayo, no? Ganun din po sana tayo na everything we do, we have to seek first the kingdom of God and His righteousness para ang Panginoon ang kasama natin sa proseso, through the process ng mga gagawin natin. Amen? So, yun ang second na aralin po natin, to seek first the kingdom of God. And then, tuloy po natin. So, raise your heart. Sabi ko nga, parang pakin ko ito. Iba-ibang emosyon. So, verse 34, "When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter?" Ang sabi niya kanina, anong vow niya sa Panginoon kanina? Yan, dancing to the sound of tambourines. She was an only child, except for her, he had neither son nor daughter. Next, verse 36. "My father," asan na siya? When he saw her, he tore his clothes and cried, 'Oh, my daughter, you have made me miserable and wretched, because I have made a vow to the Lord that I cannot break.' So, my father, she replied, 'You have given your word to the Lord. Do to me just as you promised, now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites. Yeah. But grant me this one request,' she said. 'Give me 2 months to roam the hills and live with my friends, because I will never marry.' Okay? 'You may go,' he said. And he let her go for 2 months. She and the girls went into the hills and wept because she would never marry. After the 2 months, she returned to her father, and he did to her as he had vowed. And she was a virgin. From this comes the Israelite custom that each year the young women of Israel go out for 4 days to commemorate the daughter of Jephthah, the Gileadite. Ang sakit naman. Kung personally ako, kung daughter ko yung nakita ko, at yun yung pangako ko sa Panginoon, parang, Lord, ako na lang, wow. Ganun, no? Parang ang sakit-sakit. Pero, ang kagandahan kay Jephthah, sinunod pa rin niya yung, or pinulfill niya yung vow niya sa ating Panginoon. And then, ang ikatlo po na mapapag-aralan po natin sa kwento ni Jephthah is we have to be wise in making vows, especially to the Lord. Amen? So, parang hindi ko naman sinasabing hindi naging wise si Jephthah, no, sa kanyang paggawa ng vow sa ating Panginoon. But then, ibig ko lang sabihin kailangan isipin muna natin. Pag-isipan natin mabuti. No? Kailangan pag-isipan natin mabuti ang mga ipapangako natin kung kaya ba natin i-fulfill yung sasabitin nating pangako, lalong-lalo na sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi kung minsan
kung minsan naiisip natin na, ay, kasi, di ba, parang I think I have heard na when we make a vow to the Lord is mas, kasi since merong parang may deal, no? Parang may deal. So parang mas na-favor ni Lord yung natin, yung kahilingan natin. So kung minsan, ang isipan natin is, ay, I'll make a vow to the Lord tapno mag-grant dahito'y wish, may mag-grant itong kahilingan ko agad-agad. Yun yung kung minsan kasi, minsan ang isipan natin, no? Because of desperation, nakukumahog tayo or we rush na makasambit tayo ng mga pangako na hindi natin namamalayan or pinag-iisipan. Amen? And at the end, hindi pala natin matupad-tupad. Amen? So, sino sa atin ang nakapag-sambit na ng pangako sa ating Panginoon? Amen. Itaas ang paa. Amen? Yun. So, I think lahat tayo, no? And sino ang may utang pa sa Panginoon? Guilty po tayo dyan. Ako po. Yeah, so we are being reminded sa ating mga vows, no? Dito. So, let's be mindful, no? Dahil God cannot be mocked. God cannot be mocked. Ayon nga sa Galatians chapter 6 verse 7, no? Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So, kung sasambit tayo ng sasambit tayo ng pangako sa Panginoon, no? Tapos hindi natin fulfill. Parang we are just fooling God, no? Parang ginagawa nating katuwaan. Parang ganun ba? Katuwaan ba? Okay. So, yun. So, God cannot be mocked. Huwag natin gawin yun. Amen? So, hindi naman masama to make a vow to the Lord kasi nga sabi naman sa Deuteronomy chapter 23 verse 22, but if you refrain from making a vow, you will not be guilty. Ayan. So, gumawa ka man o hindi ng vow sa ating Panginoon, hindi ka man gagawa pala ng vow sa ating Panginoon, hindi ka naman magiging guilty. Amen? So, 23. Okay, so, yun. And, meron lang yung kwento ng kapatid ko na he was, ewan ko, naisip niya siguro, baka pwede siya mamatay kasi nga, that was 2023, no? Ang kapatid kong lalaki was na kagat ng ahas. So, hindi nila alam kung poisonous ba or hindi yung ahas na yun. But on his transit to hospital, no, parang medyo bumibilis na yung pintig ng puso niya at parang nahihilo na siya. Pero siguro, I think that time, siguro dahil din sa kaba niya. No? So, ayun. Pero hindi naman, okay naman siya. Naging okay naman siya. And on that moment, no, sabi niya sa akin, muntik na nga akong muntik na akong gawa ng vow sa ating Panginoon in exchange, no, in exchange sa kanyang, kumbaga, kasi iniisip niya na baka matay ako, Lord, kasi yun, ganun tayo kasi kung minsan, Lord, kasi especially if we are in the verge of something danger or something no, makaisawang tayo nga, hindi ko Lord, kastoy, maging kasal. Pasakti pa, kasi basa the whole Bible. Gawin mo lang ito sa akin. Parang ganun ba yung mga vow natin. But then, you know this, itong kapatid ko, natakot.
natakot hanggang kumbaga sa isip lang niya, hanggang sa isip niya lang na gumawa ng vow sa akin. So, hindi niya nasambit. So, ginawa niya lang is just a simple prayer without the promise. Without the promise. And sometimes din, I think maganda rin sa kanya kasi nga naisip din niya na baka hindi ko ma-fulfill yung papangako ko sa Panginoon at mas lalo pa akong magkasala. Yun yung sinabi niya sa akin. And I was parang naano ako, ay, ano naman. kumbaga ganon. So, what I want to point out here is there are also benefits, no? May mga benefits din naman kung bakit tayo gumagawa ng pangako or we make a deal with the Lord. We make a promise to the Lord. Number one po sa atin dyan is it depends our relationship with God. Number two natin is it helps us to grow spiritually, and then to strengthens our faith, and it also enhances discipline. Kasi po, sa proseso or sa pag-strive po natin na ma-fulfill yung vow natin sa Panginoon is na kakagawa tayo ng habit, nakakagawa tayo ng habit or kaya na-enhance yung discipline natin. So, nadidisiplina yung sarili natin. For example, kung dati hindi regular yung prayer life natin or hindi ka nagpa-fasting or what else about yun, since you are striving not to fulfill that vow, adang ma-enhance discipline mo, and then ma-strengthen faith tayo, and then grow spiritual, since maging everyday na yung everyday at prayer life, and then it deepens the relationship with God kasi na mas lalo tayong maging close ka ni Apo tapno to ask for the guidance, to ask for directions kung paano mo i-fulfill, and also strength to kung paano natin i-fulfill yung vow. So yun, at yun din naman ang kagandahan ng paggawa ng vow sa ating Panginoon. We just have to be wise in making vows sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan, yung ang aralin natin number 3. And then, ang number 4 po natin, ang lessons po natin na makukuha from the story of Jephthah is we have to fulfill your vows and do not delay, especially your vows to the Lord. Ayan. So, if you read in Numbers chapter 30 verse 20, sabi niya, then when a man makes a vow to the Lord or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word but must do everything he said. Amen. So, ganun din yung sinasabi niya sa Deuteronomy. If you make a vow to the Lord your God, do not be slow. If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. Ayan. So, we have to fulfill our vows. Kung ano man ang pinangako natin sa Diyos man o sa mga kapwa nating tao, i-fulfill natin. No? I-fulfill natin yan. Dahil, sabi niya dyan, God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. So, pag hindi natin na-fulfill ang mga pangako natin sinambit, we are guilty of sin. Ayan. Ganun din yung sinasabi niya sa Ecclesiastes chapter 5, no? When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow now. Amen? So, parang wala yung sinasabi ni
Numbers, Deuteronomy, and Ecclesiastes. And sabi ng Matthew chapter 5, verse 37, sabi niya, simply let your yes be yes and your no, no. Anything beyond this comes from the giver. So it goes back, no? It goes back to aralin natin, aralin number 3, aralin number 3 na we have to be wise. We have to be wise in making vows. So kung hindi tayo makapag-pangako, let our yes be yes and no, no. Amen? So, nakita natin kay Jephthah na he was able to fulfill his vows despite of his kahit very devastated siya and very heartbroken, no? Ginawa pa rin niya, kahit na pinulfill na pa rin niya yung pinangako niya sa Panginoon, no? Dahil, anong meron kay Jephthah kung bakit niya na-fulfill yun? Number 1 po na meron po kay Jephthah is meron po siyang commitment, faithfulness, and fear of the Lord. Which means, it takes genuine commitment, it takes genuine faith, and it takes genuine fear of the Lord bago makagawa po ng Panginoon, bago po makagawa ng pangako sa ating Panginoon. Dahil kung wala po yung mga yan, I doubt po na mapupulfill po natin ang mga pangako na sinasambit natin, lalo-lalo na sa ating Panginoon. Amen? Ayan, so kung tingin po natin na itong tatlong elemento, let us think twice, no, in making vows to the Lord, nang sa ganon, we won't be guilty of sin if we won't be able to fulfill it. Amen? Amen. So, ayan po yung mga lessons po natin from the story of Jephthah. We have to verify the truth. We have to seek first the kingdom of God. And we have to be wise in making vows, especially to the Lord. And also we have to fulfill our vows and not delay, especially our vows to our Lord. And to make vows to the Lord, we need a genuine commitment, genuine faith, and a genuine fear of the Lord. Amen? So yan po ang ating aralin ngayong hapon. Let us pray. Yes, most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for your words, for this story of life of Jephthah, Lord, na kung saan po natutuhan po namin na to verify the truth in every situation and to seek first your kingdom in everything we do. And Lord, that we in making vows, O Lord, we have maging wise kami, O Lord. Lord, thank you, and may you continue to give us the wisdom, Father God, para po, ito po ay magawa po namin sa buhay namin, O Lord. Thank you, Lord, and we give you praise in Jesus' name we pray. Amen.